Dr. Love, paano ba maging right partner? Kami mag-asawa ay mag-asawa na, kasal for 55 years. 55 taon. Ver, hindi kami nag-aaway na mag-asawa. Pakinggan mo ko, kuneho ka. Hindi kami nag-aaway na mag-asawa. Kasi pag galit ng misis ko, tahimik lang ako. Wala kang ibang isasagot sa misis mo, kundi, yes, ma'am. Yun. Yes, dear. Pag ganun ang ginawa mo, walang away. Yun ang secret ko. Tama. Sunod-sunod that's ako one lang. way, di ba? Walang gulo. Now, ang tanong ko sa inyong dalawa, mag-asawa ba kayo o nagbabahay-bahayan lang? Okay, so nagbahay-bahayan lang kayo. Alright. So, kaya ko tinanong yon, tinitingnan ko yung moral obligation ng bawat isa. No? Although hindi kayo kasal, nandun pa rin yung obligasyon ninyong dalawa dun sa inyong anak. Now, si Olivia, sa tingin ko lang, hindi ka na dapat tumingin ng sustento kay Ver dahil hindi naman kayo kasal, di ba? Yung anak ang dapat na suportahan. Sa tingin ko lang, ang sabi ni St. Paul sa mga Corinthians, dinefine niya yung pag-ibig. Pero doon sa definition ni St. Paul, hindi ko makita yung sitwasyon ninyo kasi nagsumbatan na kayo. Ang tunay na nagmamahal at may pag-ibig, walang sumbatan. Nakahanda kang magpakamartir. Kung may pagkukulang ang isa, pupunuan mo. Pero kung palaging kulang, dahil nagmamadyong, magsasalita ako, hindi po pwedeng ganyan. Pag-usapan natin, kasi may isang umaasa. Ewan ko naman dito kay Ver, hindi naman regular ang kita mo. Sabi mo, barbero ka, hindi regular ang kita. Pero meron kang pang madyong. Walang lohika no? Walang lohika. Hindi mo pinaprioritize. Obviously, yung bata na 10 years old, yung bata, 9, kailangan kayo noon. Naghahanap ang anak mo ng father figure na para maging responsable siya. Di ba? Okay, Brother June, maraming salamat. Attorney Rob, kapag ginagamit ang anak bilang dahilan para magsama, di ba, para manatili sa isang relasyon, may implication ba ito sa kapakanan ng bata at yung obligasyon nila doon? Meron po. Hinihingi po sa batas, ito yung tinatawag nating best interest of the child. No? Kaya kayong mga nagsasama na hindi naman kasal, kung tutuusin ay hindi naman talaga kayo pinipilit ng batas to live with each other. No? At wala namang obligasyon ng isa't isa na suportahan ninyo ang isa't isa. Pero, pinipilit kayo ng batas para suportahan yung bata. Ito lagi ko sinasabi sa mga kliyente ko na talagang, ito nga, sabi ni Dr. Love, yung sabi nating wala nang pagmamahal sa inyong dalawa at nag-aaway na lang kayo. Alam niyo ang dapat ninyong gawin, ilagay ninyo sa pader, best interest of the child. Magtatrabaho kayong dalawa, pag-uusapan ninyo, not for each other, but for the child. Sasabihin ko sa inyo ang mga obligasyon ninyo na hinihingi ng batas. Food, housing, shelter, education, transportation. Pag nabigay niyo itong mga basic na ito sa bata, abay makikinabang din kayo sapagkat doon din naman kayo nakatira, hindi ho ba? Kaya po kung ang magiging pundasyon na ng pagsasama ninyo ay hindi na pag-ibig sa isa't isa, kung hindi pag-ibig sa inyong anak, ay masusunod po ninyo ang hinihingi ng batas. Yun lang po. Ayan, malinaw, no? Malinaw. At saka meron ding mental health dyan. Hindi, yung health kasama yung mental, na yung sobrang away, karapatan ng bata na siya ay mabuhay sa isang payapa na kapaligiran. Yes. Okay, Doc Camille, ang gusto kong tuntunin dito ay yung sexuality nila. Okay. Hindi kaya yun ang dahilan? Unang-una, kasi napansin ko dito kay Ver, yung tinatawag nating internalized homophobia. Ano ibig sabihin ng ganon? Kasi sinabi niya na hindi niya ma-explain pa dun sa anak niya na siya ay bex. Basically, parang sinasabi mo na rin na yung identity mo ay mali. Hindi ganon Pwede mo naman sabihin yun, Ver. Unang-una, walang masama na maging bex ka. Ang mahirap, bex ka na, tapos hindi ka pa nagpapakatatay. Malaking bagay. Mayroong mga tatay na hindi marunong magsustento sa kanilang mga anak, pero ang daming mga bex na nagpapakaama at tatay sa kanilang mga anak. Diba? So, anong nangyayari dito? Ikaw mismo, nagkakaroon ka ng tinatawag na self-hatred. Parang ayaw mo yung sarili mo, kaya magagalitin ka. Umaabot ka sa punto na parang, hindi ka at peace.
Kaya ang nangyayari, napansin mo, displace ang anger. Palagi kayo nag-aaway. So sana maintindihan nyo, magkaayos kayo dahil kasi malaking factor ito para maging maayos ang anak nyo.